Hallelujah. Magapahiluna ta, mga igsoon. Napay bakante din hiya sa tubangan. Daghan kayo diri ang bakante. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So I hope nga nini nga kabuntagon kitang tanan nakadaig, nakasimba diha sa tong buhi nga Dios. Amen. Amen. Ang presensya sa Ginoo may nagahatag nato og kusog nini nga kabuntagon. So before anything else, before ta maminaw sa pulong sa Ginoo, this is Youth Sunday. So magapaminaw ta sa usa sa testimony sa tuang mga batan-on nini nga kabuntagon. Akong ihatag ang panahon kay Jobert. Hallelujah. Hallelujah. May buntag mga igsoon. Hallelujah. Nakulban ko pero this opportunity is for the Lord. So dili na to kawangon kay kaning opportunity nga yatag sa Ginoo is kanang dili na permi. So basi nahibong mo nga na ako sa inyo nga tubangan karon mga igsoon. So, honestly, wala ko nag-expect nga moabot ko ani nga moment. Pero naigibuhat si Lord sa akong life nga dili na ako mag-keep sa akong kagalingon lang. Munang gusto na ko i-share sa inyo mga igsoon. So sa una, abi na ko okay ra tanan. Naglingaw ko sa kalibutan, musigarilyo ko, muinom, og bisan asa lang kumuadto. Like disco or laag. Para nako ato mao na ang life. Kanang walay hunong nga lingaw ug walay pakialam. Pero kabantay ko bisan unsa pagkadaghan sa akong gibuhat para malingaw. Iniguman ana tanan. Mura gihapon kog naay kulang. Naay emptiness nga dili ma-explain. Makatawa ko sa gawas, pero sa sulod, murag dili good ko fully satisfied. Dito na ko nasabtan nga ang kalibutan makahatag og temporary nga kalipay. Pero dili siya enough para mapuno ang akong kasing-kasing. So may abot ang time, adlaw mga igsoon, nga diha sa mong balay nga naibong ka ako manghod ba nga kanang nagdali-dali man siya, nagkarakara man siya. Sumuto nangutana ko siya nga nganong nagdali-dali man ka. Sumuto niingon siya dayon ako nga kanang mo-attend ko Bible study. So ato sa among gagaw. Kauban ako mga barkada. So umuto ba pagkabatid bitan ako nga word nga Bible study. So murag ning kuan sa kong heart ba nga ganahan man kumuapil kanang kuan sa kong heart ba nga kanang ganahan ko nga muapil sa kanang Bible study. So moto ning abot ang pila ka adlaw consistent ang amo ang Bible study nga gihimo atong balaya. So nilabay ang mga adlaw ning abot sa time nga kanang kami tanan is na kuan naman na kuan na sa word sa Ginoo nakaibaw na mi sa kanang bisag gamay nga kanang pulong sa Ginoo is na kanang nakahatag og kanang pamalandong sa mong kinabuhi. So ning abot ang time nga gi-invite mi og kanang Sunday. So mo nang nakasimba mi anhiya. So mo to thankful kay ko sa Ginoo kay tungod
bisan atong kanang higayon ba, kay ana gipasinati sa Ginoo ba kung unsay sa kamayo sa akong kinabuhi. So bisag moingon na to nga kanang Bible study to, but kanang dako siya impact sa akong kinabuhi ba. Kato nga kanang Bible studies, kanang naghatag siya og kanang bago nga kinabuhi sa ako bago nga pag-asa. So sa diha nga kanang sige na kog active diri sa simbahan, sige na kog attend sa midweek, sa kanang prayer meeting o kanang mga tanan nga activities ani sa simbahan. So moto ningabot jud ang time nga ni decide ko ba nga Lord, I decide nga akong gamiton ang akong talento para sa imong kamayan. So moto ning appeal ko sa worship team. Nya mo to dili man dayon nga maka-appeal ka kay na pa man ay process. So tulo ka buwan. So ang nahitabo sa ako is kanang dili gid sa kanang padung sa tulo ka buwan kay tungod napo ko'y trabaho ato nga time. So mo nang dili ko kayo ka-attend og Bible study kay mo nang putol-putol ang ako ang pag-attend sa Bible study. So mo tong dili tulo nga buwan ang ako ang na sinati ba para makasud ana nga sa worship team. So to make the story short, kanang dako ko pasalamat sa Ginoo kay na-appeal ko sa worship team. Og nagpadayon ko sa pag-alagad sa Ginoo. Didto nako na feel ang iyang presence. Og didto pod nagsugod nga mas nasabtan nako nga naagod ko day deeper nga need sa akong life nga si Christ ra makapuno. Amen. So pero niabot gyud ang time nga na-test akong faith. Tungod sa akong sitwasyon, nakoy hagbong sa eskwelahan og napugos ko nga manarbaho. Nalayo ko sa simbahan. Sige ko og biyahe sa lain-lain lugar. Gabi na kayo ko makauli. Mga alas 9. Mo to dili na gyud ko ka-attend og activities sa church. Hapit sad mo tuig nga wala ko naka-appeal sa worship team. Sa kana nga panahon, nasabtan ako nga bisan na ako'y trabaho, na ako'y gibuhat sa life, o bisan good things pa na, kung wala si Christ sa center, naghapoy kulang. Nakita na ako nga ang trabaho, responsibilidad, o bisan unsa pa ka-importante nga butang sa akong life, dili sila meant nga mopulis sa Ginoo. Kay kung sila akong imuon nga foundation, dali ra gid ko mawala og maluya. Mao to nga sa tanan akong naagian, mas klaro na akong nakita nga si Christ ra gyud ang constant og makahatag og tinuod nga kalinaw og purpose sa akong kinabuhi. O karon, dako kayo ko og pasalamat sa mga tao nga gigamit sa Ginoo sa akong life. Kanang wala gud kapuyog sabot. Wala kapuyog ampo para sa kuha. Bisan sa panahon nga kumismo, murag gapoy na. Tungod sa ilang pagpangga o sa grasya sa Ginoo, hinahinay ko na balik. Hinahinay ko nga restore. Dili diha dayon, pero step by step. Karon nakabalik ko sa akong ministry. Og nakabalik na pod ko sa mga kalihukan sa simbahan. Og didto na ako nasabtan na mas nga ang Ginoo dili magdali. Pero sigurado gyud siya bisan pa og malayo ta mga igsoon,
Dili siya musugot nga mawala ta. Balikon og balikon gyud ta niya. Amen. Mo nang karon akong kinabuhi dili na pareha sa una. Dili man perpekto pero naay direksyon. Og kabalo nako asa ko muli. Diha ra gyud sa Ginoo. Amen. Sa tanan nga nakadungog, kung naaman mo'y moments nga murag nalayo mo o nawala, gusto lang nako i-remind ninyo nga dili pa ulihi ang tanan. Ang Ginoo naghulat ra gihapon, and His grace is enough sa atong matagtag sa kinabuhi. Hallelujah. Nagtuo ba ta mga igsoon nga dili pa ulihi ang tanan samtang may kinabuhi. Amen. So salamat kayo og tanang dungog, himaya pagpasalamat, pagpasidungog akong ibalik pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus natong manulawas. Amen ug amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. Akong ginahangyo ang tanan sa pagbarog. Salamat kayo sa testimonyo ni Jubert nini nga kabuntagon. Atong basahon ang pulong sa Ginoo nga makita sa Ecclesiastes 1 og nagaingon din hiya, the words of the teacher, son of David, king in Jerusalem, meaningless, says the teacher, utterly meaningless. Everything is meaningless. Mag-aampo ta. Dalaygon og mahimayaw na mga Diyos, salamat amahan ining takna sa kabuntagon, salamat sa imong balan nga spirito, nga kanunay nga nakigsulti sa among mga kasing-kasing. I pray, Father, nga kini nga pulong dili Ginoo mahimong kawang, ug matanom kini sa matambok nga bahin sa mong kasing-kasing. Tuguti Ginoo nga imong langitnong kaalam ug kahibalo mo'y mukunsad kanamo nini nga adlaw amahan, aron amon masabtan ang imuhang pulong ug aron among ikinabuhi kini Ginoo. Akong mga pag-ampo nga ikaw, O Dios, may magapanglihok sa matag kinabuhi. To this congregation, Lord God, ako nagaampo, let your Holy Spirit, Lord God, to move in our midst, to move in our hearts, O God. Father, I pray, nga ikaw, Ginoo, may magapadala sa imong mga manulunda, nga may magababag, bisan pa sa buhat sa kaaway, Ginoo. Salamat, Lord God, nga bisan pa kanako, nga magabatbat sa imuhang pulong. Father, akong itugyan diha kanimo ang tanan. Every word, Ginoo, nga magagawa sa kong baba, magadala kinig panalangin, magadala kinig comfort, magadala kinig Ginoo, og changes and transformation, pinaagi sa imuhang gahom, pinaagi sa imuha Ginoo, o Jesus nga among manluluwas. Dalaygon ka sa walay katapusan, og among ginatugyan kanimo ang tanan, pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Magapanglingkod. So, hallelujah. Salamat nini nga kabuntagon sa pribilehiyo nga maka-share ko sa pulong sa Ginoo si Pastor Jeruto aron siya sa Win Ormoc. Siya iyaharon nga pagbisita sa toang iglesia sa Ormoc. So, nini nga kabuntagon mga igsuon, pagahisgutan nato ang usa ka idea o usa ka tema nga nagaingon the broken loop. Siguro bago sa tuwa sa mga Gen Z, sayo nila masabtan unsay loops. So the broken loop, broken in the sense nga dunay gahom or the power of empty life, futile siya, walay kapuslanan, and without lasting meaning. Wala siya'y kanabang kapuslanan, walay dadon nga maayo sa toang kinabuhi. Tungod kay kining tanan nga toang ginaagian, tanan natong natagamtam, meant to be destroyed. Dili mulahutay. So loop, ang buti pasabod is the repeating pattern of life. Kung baga pa sa term na to sa Bisaya, balik-balik, why katapusan nga mga buluhaton, balik-balik nga kinabuhi, balik-balik nga problema. So the broken loop
means life is no longer meaningless. Kung maghisgot ta, kung ato siyang kanang hisgutan, karon nini nga kabuntagon, ang buot ipasabot sa broken loop, isang kinabuhi nga dili na meaningless. Nga wala na siya, kanang muingon ta nga, kining kinabuhi walay pulos. But, there is someone nga mo'y nisulod niini aron maguba kini siyang gitawag na to nga loop. Dunay usa ka tao, dunay usa nga nakakita aning kahimtang nato nga sa matag adlaw pul-an na lang ta ang uban mawad-an og paglaom. Akong ipakita sa inyo unsa gyud buti pasabot sa broken loop. Dunay usa ka video dinhi ato ang tanawon. I-hover lang ang mouse tapos click ang picture. So, kana siya nga mubo nga video nga to ang nakita karon, usa na siya sa kamatuoran nga nagakahitabo sa tong kinabuhi. What you just saw is not just a story. Dili lamang siya usa lang kasugilanon o storya sa toang kinabuhi. Doon na siya kamatuoran. Dili lamang siya one family nga nahitabo ni siya. It's a life story sa matag-usa nato. Dunay sinugdanan, a beginning, season of fullness, years passing, manglabay ang mga katuigan, dunay kausaban, dunay mawala, mawagtang, dunay ipuli, silence nga mahitabo. Ang storya sa tong kinabuhi, unique. Mao nang gingon, sa usa ka panultihon ang atong kinabuhi murag sama sa usa ka aso nga makita nato karon. Sama sa usa ka bulak nga nindot tan-awon pero moabot ang panahon nga doon na siya'y paglaya. So, it repeats. Different faces atong makita diha sa tuang video. Time to time, years pass by, dunay nakausaban. Kung makita nimo sa video, una, duha sila, sunod, nagkaanak, nahimong pamilya, human, malipayon, human nawagtang ang inahan, amahan na lang nahabilin. Hangtod ang amahan, nawagtang, ang iro na lang po'y nahabilin. Nawagtang ang iro, ang balay na dunot, gipulihan na putsab og lain nga pamilya. So different names, but the same pattern. Ang mga anak na to, mudagko, they build their own lives, maghimo sila bago na pod nilang kinabuhi. And one day, their homes will grow quiet. Mo'y realidad sa tuang kinabuhi. And if we're honest, we are somewhere in that story right now. Some, siguro sa tua, bago pang minyo, they're just beginnings. Some are buildings, their future. Naghimo pa sila hang kaugmaon. Some are watching things change. Naka-witness sila sa kausaban. Example sa palumpon, na-witness nilang kausaban sa palumpon. Ang uban pod nangahanaw na, ang mga anak na maoy ni Puli.
But all of us, nini nga kabuntagon, moving in the same direction. No one will escape. Walay bisag usa ka nato nga dili mo agi. Ani nga kinabuhi sa nakita nato sa video. But the question is, what do we really gain from all of it? Unsa may atuang naangkon? Sa tanan natong paningkamot sa matag adlaw, sa tanan natong achievements nga naangkon sa kinabuhi, unsa may na gain nato? Unsa may kapuslanan nga gihatag sa tuang kinabuhi? One day, matud pa sa video, you will be the memory in the frame. Mahimo lang tanga kuan na lang, kana bang memory, hinumduman. Mo nang doon na tayo makita, no, nga in memory of. Tanan ta wala gay mo skapo ani. And everything nga to ang gi work for, gi-build throughout the years. Mga kaptangan nga to ang giugmad sa pipila ka tuig, giiskwilahan. Everything will be left behind. Siguro mo palit ta og balay, sakyanan, someday lahi na ang mo drive anang sakyanan. Someday lahi nang mo puyo sa imuhang panimalay. Generation comes generation. So para sa asa ni, what was all this for? What are we really getting from these lights? From this life, unsa may ato ang makuha nining kalibutan kung generation comes generation? What do people gain from all their labor under the sun? Unsay may makuha natong ganansya sa tong pagtrabaho, sa pagkinabuhi under the sun? What is our life actually producing? Nakamatikod mo? Unsa man gay ang atong kinabuhi, unsa man gay iyahang gina-produce? When kung tanawon na to, the history repeat itself. Mawagtang ang usa ka lolo, pulihan na pod sa anak, sunod tuig nahimo na pod siyang lolo, lola. So what is our life actually producing? Unsa may atong gina-produce di ay sa atong kinabuhi kung ana ang kahimtang dinhi sa kalibutan. So this is our overarching truth nini nga kabuntagon mga igsoon. Trap and repetition, freed by redemption. Every one of us natrap ta sa usa ka kahimtang nga balik-balik. Life keeps repeating. Generations come and go. Mutrabaho ta, doon na tayo buhaton, mupanday ta og atong mga achievements, kabtangan. But here comes King Solomon. Iyang nakita, it will fade, mahanaw, mawagtang. We are trapped, not physically, but existentially. Ato ang lawas, dili siya na-trap, ato ang lawas physically, aning gihisgutan ni King Solomon. Kundili existence na to. Kung hunaw-naon, mag-50 ko karong May 15. So pila na lang katuig na pod. According to the Bible, grasya na sa Ginoo kung makaabot ta og 70. After that, another generations will come. So, freed by redemption, nang buti pasabot mga igsoon, nga napahigawas ta tungod sa redemption ni Ginoong Hesukristo. Si Jesus, someone step into the cycle, unsa nga cycle, ang loop katong balik-balik. Mismo si Jesus, nisulod siya, ana nga loop. He broke the loop and changes the direction and outcome sa tuang kinabuhi. Paano kaha ni sulod si Jesus ana nga loop? Nga kung tan-awon na to,
the Ecclesiastes, the book of Ecclesiastes, wala siya gihatag nga kasulbaran. Observation niya sa kinabuhi, dagan sa to ang kinabuhi. He broke the loop and changes the direction and outcome sa to ang kinabuhi. Dili na siya pointless, duna na'y tumong. It has direction, o duna na siya'y kapuslanan. So, trap in repetition, fed by redemption. So, the book of Ecclesiastes, mga igsoon, tagaan og background, the book of Ecclesiastes, gisulat ni siya ni King Solomon. Although nga dunay mga debate sa mga atoang mga historians, mga Bible scholars, but the way nga ang pagkasulat is mo direct siya, mo point siya ngadto sa kay King Solomon nga anak ni David. So the writer of Ecclesiastes introduces in the first or Ecclesiastes 1 verse 1 himself, iyahang giingon dito akong basahon nato, he introduced himself as the teacher, magtutudlo, anak ni David, hari sa Jerusalem, og mao ni siya si King Solomon. Matod pa, the book of Ecclesiastes belongs to wisdom literature. Ngano, tungod kay ang Ecclesiastes, wala kay makita that this is a book giving commands nga naghatag og mga pagmando sa katawhan dinhi sa kalibutan. Apan kung tanawon og basahon nimo the entire book of Ecclesiastes, nagahisgot ni siya sa kinabuhi sa usa ka tawo. Mao ang introduction ni King Solomon, meaningless, vanity of all vanities, way pulos, walay kapuslanan, ang tanan walay kapuslanan, maoy nakita ni King Solomon. So, this is the most important, mga igsoon, because this is not the voice of someone nga nakaingon siya, way kapuslanan, tungod kay niagi siya og kalisdanan, dili. Ang tao nga nagsulti, remember, this is King Solomon, the voice of someone who lack opportunity. Dili. Kundili, this is someone who had wisdom, King Solomon, manggialamon, wealth, maayo nga hari, dato nga hari, og natagamtaman niya ang tumang success sa iyahang gingharian. So nganong nakasulti man siya, nga ang kinabuhi dinhi sa kalibutan, walay kapuslanan, kung ang tanang success, power, wealth, richness, naa naman niya. And after nga na-experience niya, o ni King Solomon, everything in life, iyang conclusion is meaningless. Why kapuslanan? Pwede ra unta, no, kung ang nagsulti niini, katong mga gibrikag uyab, way gikaon, kanang daog-daog sa kalibutan, kapobrihon, pero ang nagsulti, ani, dinhi sa libro sa Ecclesiastes, o sa kadato nga tao, manggialamon. Pero iyang nakita ang kinabuhi, walay kapuslanan. Ang tanang butang, vanity of all vanities, meaningless, way kapuslanan. So verse 2, atong balikod, verse 2, ningon si King Solomon, meaningless, says the teacher. If you observe verse 2, doon na siya'y loop nga to ang makita nga balik-balik. The book of Ecclesiastes describe life under the sun. So, ilawom sa adlaw. So, ang life nga to ang natagamtaman, ang life nga tong gi-enjoy karong kabuntagon, nga na-enjoy nato dinhi sa kalibutan, within time, within limitation. Maoy nakita ni King Solomon nga dunay limitasyon ang kinabuhi sa usa ka tawo.
And what reveals is this: life is not random, it is loop. Balik-balik ang kinabuhi sa usa ka tawo nga naobserbaran ni King Solomon. The word meaningless nga gihisgutan ni King Solomon means bay for, breath. Say bay for sa Bisaya, hamog kung sa Tagalog, mist. Mo'y buti pasabot ni King Solomon. Something nga mo appear o nya taod-taod mo disappear, sama sa aso. Then the question nga gusto na kong iitsa sa inyo ha, what do people gain from all their labor? Question first ni King Solomon sa tuan ni nga kabuntagon. What do people gain from all their labor? Unsa may ilahang naangkon sa tanan nilang pagpaningkamot, sa tanan nilang gibuhat sa ilahang kinabuhi under the sun. So, si King Solomon, he is not asking if life has activity. Tinuod, sa matag adlaw, gikan sa pagmata nato sa kabuntagon, doon na natay gibuhat. Pag mata pa lang daan, manghimuta na ta, activity na na. Pag mata, pagbangon pa lang nato, una natong hunahunaon, kung unsaon nato, pagsunod-sunod in order, atong mga buluhaton anang adlawa. So the preacher, King Solomon, is not denying the activity, but denying the ultimate gain. Wala niya nakita ni King Solomon nga ang ginabuhat sa usa ka tawo, sa binuhat sa Ginoo, doon na yun ay adlaw-adlaw nga buluhaton, pero wala niya gidinay, nakita niya nga walay gain, walay ganansya nga nakuha sa tanang gibuhat dihang sa diha. Kanang adlawa, walay ganansya siya nga nakita. So, it is asking kung ang kinabuhi nato, doon na ba siya lasting profit or gain or ganansya? Doon na ba siya endless nga ganansya nga dili mahanaw? Or doon na ba tay makuha sa tibuok adlaw, tibuok tuig nga dili mahanaw? Si King Solomon, ang tubag niya, there is none. Wala gyoy kapuslanan. Walay maangkon ilawom sa adlaw. So, maybe we can work, makabuild tag atong future, we can love under the sun, pero nothing will produce, endures permanently. Walay mulahutay. Ngano, sa pagpanarbaho pa lang daan na to, ako na-experience na ko nga manarbaho og secular. Enjoy ta, later, mag-uol na po ta, kay hurot na ato ang sweldo. Trabaho na po ta. Human, enjoy na po ta sa tuang salary. Human, mahurot na po, balik na po og trabaho. Satisfied ka karon? Pagkahuman, mga apply na po kay gusto na po ka og dako-dako nga salary. Manang ningon si King Solomon, the preacher in the book of Ecclesiastes, meaningless, utterly meaningless. So the preacher is asking, after everything nga to ang gibuhat, what actually remains? Sa tanan natong gibuhat, unsa man gyud nahabilin? Sa tanan natong kalisdanan, pagpaningkamot, unsay nahabilin? Yes, literally, doon na tayo mga bank account, doon na tayo, unsa na, hulog dito, taguan, pero pagkataod-taod ang atong taguan, kuhaon na pod nato. Pagkahuman, mahurot, balik na pod taog, bangko na pod ta, meaningless. Kaon ta karon, mudayit ta kay tambok na ta, pagkataod-taod makalimot na pod ka, tambok na pod ka, dahit na pod ka. Manangningon si King Solomon, balik-balik, meaningless, vanity of all vanities.
No? Muingon na po ka nga, niwang ka, kinahanglan ka magpatambok. Karon nga tambok na po ka, muingon na po ka, magpaniwang. Mo nang ningon si King Solomon, meaningless. Diba? So, nothing. If nothing lasts, why does life keep moving? Kung wala may permanente, pero nganong ang kinabuhi nagapadayon. Nganong atong maning kamot ta o ginhawa. Nganong sa panahong masakit ta, ato yung paningkamutan nga maayo ta. Kung ingana raman ang ato ang sitwasyon. If there is no lasting gain, then what we call progress may not be true progress at all. Have you observed? Nga tanaw na to, progress ni siya. Pero pagkasunod adlaw, moingon na pod ka, murag di man po to sakto. Maningkamot na pod ta. Then King Solomon is true. Meaningless. After all, meaningless. So, life is full of moments, but empty of permanence when left to itself. Atong kinabuhi tinod maigsoon sama sa gingon na ni full of moments, pero empty. Walay nilahutay. So life under the sun is real, but not ultimate active. Walay nilahutay. Tinuod ngang kinabuhi, according to King Solomon, life is not fake. Ang trabaho nato is real. Our family is real. Tinuod. Ang mga experience nato, tinuod. Life is busy. Full. Kung pwede lang, hotdon nato ato ang oras sa pagpaningkamot. Aron lang maangkon nato kung unsay gikatanyag sa kalibutan. Tanan buhaton nato para sa kaugmaon. But King Solomon said, meaningless. It cannot give lasting meaning sa tuang kinabuhi. Naataharon, ugma, wa na pod nato, wa na pod ta. Manang makaingon ta, simba ko. Bisan pagkapilata mo, simba mga igsoon. Simba ko, Roy. Why nakahibaw, kanusa ang adlaw sa atong pagtaliwan. Because si King Solomon, ningon siya, life is meaningless. It will not produce a lasting meaning sa tuang kinabuhi. So, ang problema mga igsoon sa book of Ecclesiastes 1 is not our effort. The problem is what your effort is built on. Para asa ang kanang effort nga to ang gibuhat. Para asa kini nga kinabuhi kung ingana raman nga bisan pa sa way kapuslanan tanang nga ginabuhat sa usa ka tawo under the sun, pero ang pangutana para asa ang ato ang mga effort, unsay ginabuhat nato anang mga buluhaton para kang kinsa. Siguro doon na tayo tubag para sa kaugmaon sa toang pamilya. Remember the loop. Balik-balik. Kung para sa kaugmaon sa toong pamilya, that pamilya in the future, another family will come. So third generation, fourth generation, until fifth generation, hangtod. Kung pangutanon ta mo karon, pipilar lang ang makasulti kinsa ang inyohang lolo sa inyohang lolo. No? Kinsay makahinomdom sa inyong lolo sa inyohang lolo. Ako di ko kahinomdom. Kaibaw ko sa kong lolo, pero wa ko kaibaw kinsa iyahang lolo. Manang si King Solomon, tinod yang gingon, under the sun, vanity of all vanities. Meaningless. So, the human life cannot produce eternal meaning from temporal resources.
kanang resources nga to ang ginabuhat, it will not last. Ang ato ang human effort, being a human, dili ta makahimo nga it will last. Sa naingunan nako, the logic, kinsay lolo sa imuhang lolo. So meaning, nagpasabot, it will not last. So life has activity but no lasting gain. Ma-experience nimong kanindot karon sa imuhang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Maningkamot ka, kubalon na ng imong kamot sa pagpaningkamot. Pero the next generation mao'y mag-enjoy sa imong pagpaningkamot karon. Meaningless after meaningless. So the question is, ang pangutana maigsoon, why does it feel like we keep going but never arrive? Nganong ang kinabuhi, nagsige tagpaningkamot, pero nganong dili ta mo abot sa punto nga gusto natong abton. Kay lahi naman pod mo oy mag-enjoy. So life is full of moments. Verse 4 to 7. Nagaingon diha sa verse, generations come and generations go. Tinuod? The sun rises, musidlak ang adlaw sa kabuntagon, musalop ang adlaw sa kahaponon, sa kagabihon. Next na pod nga adlaw, nang manglaba ka karon, ug mangan lawa, laba na pod. Mahimo ninyong away ang laba, kay nagtapunog ang labhonon, pero nga anong dili man moabot sa punto nga mahuman ang labhonon. Og mangadlawa, laba na pod. Sunod adlaw, laba na pod. Lungag na pod. Moingog mo diet, pero sige lungag. Di ba? Manay gingon ni King Solomon, meaningless. All is meaningless. The sun rises. Pag mata nato sa kabuntagon, moingon kag exercise. Exercise. Pagkahuman, pagkasunod adlaw, exercise. Karon kay gikapoy na magsigig exercise. Pagkasunod adlaw, kaon na pod, ni dako na pod. Di ba kita ninyo ang gingon ni King Solomon? Kamatuuran. The wind blows. The streams flow into the sea. If you observe ang atong mga rivers, mga sapa, tanang sapa mo adto, ang ending niya ngadto sa kadagatan. Pero the question is, kung ang tanang sapa padong sa kadagatan, nganong walay pagkapuno? Why pagkahubas ang dagat sama sa pagkahubas sa mga sapa? The preacher uses creation imagery. Sa mga literature, no? So, ang magwawali si King Solomon, iyang gigamit ang verse 4 and 7, nga generations come and generations go. The human cycle. Iyang gipakita. Generation, karon inahan ka, sunod mahimo na kang lola. Karon tatay ka, sunod ngat mga katuigan, lolo na ka. Karon baskog ka, sunod magkurog-kurog na ka og lakaw dihaa. Generations come, generation. Karon mahinumduman nimo kinsay imuhang mga anak, sunod nga mga katuigan, maghisgo kinsa man ka. Manay gingon, generations come and generations go. So, the sun, daily cycle, ato ang season, ang wind, King Solomon is the direction, the cycle of our direction. Balik-balik. The streams, nganong gihisgutan siya ni King Solomon, the hydrological cycle.
Grabe ang observation ni King Solomon sa tuang kinaiyahan, sa nature. But there is one thing nga nakita ni King Solomon, all are continuous. Continuous. Diba? Generation, mawa ang usa ka henerasyon, pulihan og another generation. Musalo pang adlaw, sunod adlaw na pod, mo sidlak na. So po, King Solomon observed, all are continuous. All are predictable. All is repetitive. May nakita ni King Solomon, the preacher. Everything, tananta, is moving. Pero unsay kalahian, we are moving but nothing is arriving. Walay niabot. Gusto natong mabuta, ani, pero ang uban kutob na lang 50, ang uban 60, 70. So nothing arriving. Wala gyud niabot sa kung unsay gusto natong maabot. We achieve something, pero next mawagtang nasad. Lahi na pud ato ang gustong i-achieve. So creation to King Solomon, ang kinaiyahan nga nakita ni King Solomon, it reflects movement without finality. Mo ni nakita ni King Solomon. So, ang atong kinaiyahan, the nature is in constant motion. Ang tanan, everything functions. Ang adlaw nato, mo sidlak, mo salop, ang ato ang mga kanang hangin, doon natay hanging habagat, amihan, north, south, west, east, doon na siya yung direction. So, everything functions according sa ilahang kinaiyahan, but nothing arrives at completion. Dili siya kompleto, balik-balik, mo nang gingon, loop, balik-balik. So, kung tanawon nato may suon, repetition is not failure. It is the limitation of our nature. Ang ato ang kinaiyahan o ato ang kinabuhi, doon na siya'y limitasyon. Nga dili gyud ta o dili ta mo abot sa sakto nga gusto natong abton. Kay ngano, dunay limitasyon ato ang lawas, dunay limitasyon ang ato ang edad, dunay limitasyon ang bawat adlaw, dunay limitasyon ang mga tuig, dunay limitasyon ang atong mga pamilya, dunay limitasyon ang kinaiyahan. Tanang butang, dunay limitasyon. Dili po nato siya matawag nga chaos, but it is cycle, the loop, balik-balik. So ang kalibutan is structured in repetition. Days repeat. Seasons repeat. Generations repeat. Endless cycles without final fulfillment. Doon ako'y nakita o nadunggan nga usa ka sugilanon sa radyo nga gusto siya nga makainom sa Fountain Youth. Gusto na nangandoy siya nga dili siya matiguwang. So nakakita siya ani nga fountain nga dili siya matiguwang, niinom siya. So laktod nga pagkaistorya, tiguwang na ang iyahang mga anak siya batanon gihapon. Nilabay na ang unang henerasyon. Kaila pa niya ang mga sumusunod. Batanon gihapon siya. Ninglabay ang mga katuigan. Batanon gihapon siya. Pero di niya nakaila ang naa sa iyahang palibot. Kay 10th, 11th, 20th generation na. Pero mao gihapon siya, batanon gihapon. Then, nagbasol. Ngano? Dili gyud di ay nindot ang magpabilin nga batanon. Ngano? Wa siya'y nakaila na sa iyahang palibot. Wala na'y meaning ang iyahang kinabuhi. Paano niya gi-enjoy ang tanan niya mga achievements, pero wala na po'y nakailan niya. Tanan puro na bago
pero siya nagpabilin siyang batanon. Mao nang nakaingon siya, everything is meaningless. So now, you can move endlessly and still arrive nowhere eternally. Maigsoon ang kinaiyahan, the nature, the creation, reflects repetition, pero without resolution. Walay solusyon. Basahan mo the entire book of Ecclesiastes. Walay gihatag ang preacher or King Solomon nga resolution. Unsay solusyon? If tananta, we move endlessly, pero eternally, dili ta mo abot eternally. Ang ato ang lawas maabot gyud ang panahon nga madunot gihapon. Bisan pag unsaon nato ni, pero dili pag kumingon nga dili mo magpabelo or mag-exercise. But that's the routine. That's the reality sa tuang kinabuhi. So, busyness, dili po siya makasulbad sa kinabuhing meaningless. Ang pagbuhat na to, pag busy sa toang life, dili po siya makatabang, dili po siya solusyon nga moabot ta to the exact point nga doon na tayo matawag nga real nga pagkinabuhi or tinuod nga kinabuhi. So progress within the system sa loop, ang progreso nga to ang ginabuhat diha sa loop does not escape the system. Wala gay maka-escape na to. Bisan pag moingon kag matog ra ka aron maka-escape ka. Gusto na lang nimo matog para di na ka manghugas og pinggan, tog lang ka, wa na kay kaon-kaon, higda lang jud ka. But actually, the system will not help you to escape. Pagkaugma, kapuyo naman kag silang tinulog. So, sa may resulta, maningkamot kag maglungag para makakaon. Balik na pod ka sa imuhang kinabuhi. No satisfaction. So, the problem is not lack of activity. It is being confined na sulod ta anang sarado nga sistema sa tuang kinabuhi. Balik-balik. Moingon ka karon sa mga babae, di na ko muyaw-yaw, pasagdaan ako ng gahi na kong bana. Pero pagkaugma, yaw-yaw, kalimot na po ka. Moingon na po ang inan, di na ko muyaw-yaw sa kong anak. Pero pagkasunod adlaw, makalimot na po ka. Napagyud tayo New Year's resolution, makalimot gihapon, balik-balik. That is a close confinement nga sistema sa tuang kinabuhi and no one will escape. Wa gay maka-eskapo ani nga sistema. Tanan ta naka-experience ani. So this is our reality. We wake up in the morning, trabaho ta, mangandoy ta, manarbaho ta, repeat, year after year, generation after generation. Ang ato ang mga lolo mao gyapon to ilahang gibuhat. Ang atong mga anak sunod mawagtang ta sila mao gyapon ilahang mabuhat. If everything or everyone is moving but nothing escapes, then the issue is deeper. Laom ang hinungdan nganong dunay nahitabo nga loop dinhi sa atong kalibutan nga na-experience sa atong mga kinabuhi. Maybe dili lang tungod kay ato ang life is active. Maybe naata sa usa ka sistema nga sarado o nagkinahanglan ta og tao nga maoy muhawas nato ani siya nga gitawag nato nga loop. So if life is a closed cycle, mga igsoon, then the question becomes, can anything break into it from outside? Doon na ba'y usa or kinsa man ang pwedeng makaguba ani nga sistema? Makaingon ta, naadi ay, nganong hangtod karon, balik-balik pa man akong trabaho. If anything keeps repeating, why does it still feel empty?
akong nagbalik-balik. Pero nga nung mubati gihapon ta nga unsatisfied, murag naa pa man tay gipangita. Ma-experience na to. Pareha sa ako, mismo sa ko ang experience. Nangandoy kong may eskwela, gilatas na ko ang kanabang kaulaw nga nag-eskwela. Kay gusto na akong maabot, ako ang gipangandoy nga mahimo kong maestra. Nga bisan pa sa edad nga 26, nag-uniform ko high school. Ka-imagine mo, uniform sa public high school. 26 akong edad. Ingani na kong lawas, wa man ko'y pagniwang. So 26 niya ingani akong lawas, naka-blue nga plates. Di ba mo man na sa high school, blue plates pag yun. May lang untag naka-blue, unya mag-t-shirt pero white nga katupang murag na ibakos o paha, napagay necktie nga blue, unya naka-black og shoes, naka-medyas. Murag yung kog high school. Kay ang pangandoy nga mamahimong kanang maestra, nangandoy ko nga mahawas. Pero nakikita nako, why does it still feel empty? Nga pag-abot sa panahon nga nahuman ko sa kong pag-eskwela, another na pod nga pangandoy nga unta mahuman ko sa ingani. Nangandoy pag yun ko, unta mahimo kong doktor, unta mahimo kong ingani, unta ingana. Pero, at the end, nakita na ko, nga way kapuslanan, unsatisfied, sige lang pangandoy. Why does it still feel empty? And who can break it from outside? Kinahanglan ta og tunay usa, nga mooy makaguba, ani nga loop or sistema nga giagian sa tuang kinabuhi. Verse 8 to 11. Ingon siya, all things are wearisome. The eye never has enough. There is nothing new. No one remembers the former generation. The wearisome, take note, exhausting. Kapoy bitaw no, balik-balik. Kana yung labhonon mo, problema yun ako ng labhonon, ambot na lang yun. Basta babae, problema yun ako. Muingon ko, ako lay laba, George. Sa washing laba. Muingon na po ko, piti po ning daghana na itong labhonon, noy. Kay, ang among style man God, usa ka simana. Kay wala may time na nga maglaba og adlaw. So usa ka simana, magtapunog, usahay, ingana na, magtupong na ako ang labhonon sa kuha. Exhausting, wearisome. I never satisfied, ears never filled. Atong mata dili gyud kapulan. Human desire never satisfied. Nothing new. Forgetting, bisan pa tong memory cannot preserve something. Loss or of remembrance. The problem, mga igsoon, is not just external repetition. It is internal dissatisfaction. Why? The eye never has enough. We see but are not satisfied. Example, nganong I never has enough. Kanang realidad na to karon. Lagin ta sa Facebook. Pagkahuman, napungot ka kay ang Facebook daghan kayo og mga kanang negative. Mag-deactivate ka. Karon kay mura I don't know kung kanang murag na virus yun niya to ang kamot, activate na pod ka sa Facebook. Scroll, tanaw kag video. Taod-taod, kapuyon ka, pero pagkataod-taod na pod, after an hour, scroll. Tanaw video, katawa ka dito. Pagkahuman, ay lain man, toxic man. Sige, pahuway na pod. Scroll. Again, tanaw na pod ka. We see but are not satisfied. New things, wanting more, buying new things. The reality,
Bisan pa ang mga cellphones ron, dunay kausaban. iPhone 1, 2, 3. Ang natistingan rin yun ako ng iPhone 4S. Pagkasunod mo rin naman tagimino, ani? Kay taon-taon, nag-17, 18 na pod. Sunod, lahi na pod. So, buying new things, achievements, relationship. So, our eye never has enough. Mangita jud ng atong mata. Pero mga bana, ayaw jud mo pangita og maayong butang. Atong asawa o inyong asawa gyud maoy mga maayong maanyag nga mga binuhat sa Ginoo. Mga asawa ang atong mga bana maoy mga maanyag nga binuhat sa Ginoo. Kinahanglan na tay kanang satisfied ta kung kinsay ato ang naminyuan. Amen. Oh, amen. So, relationships. No? Sa mga singles karon makakita lang og flaws. Di na dayon mahigugma, bulag na pod, another na pod, uyab. Hangtod nga butang sa pinilian pod. Kay tuot, sige lag pili. Hangtod ang last niyang pinilian. So your eyes keep seeing, but your heart is never fully satisfied. No, ato ang mata, sige lang yun nagpangita, pero atong kasing-kasing, dili yun siya matagbaw. We hear, doon natay gustong paminawan, but are not filled. Way katagbawan. Ganahan taani nga music, taod-taod, lahi na pod. Ganahan ni adto, bagutang mga nangaminyo, ang tingog sa toang bana, nindot, kaayo na to paminawon. Ang yaw-yaw sa tuang mga asawa, sweet, kaayo na to siya paminawon. Pero karon alingog-ngog na. Oh, amen. So your heart is never fully satisfied. Conversations and talk, another example. Mayo kayo ta maminaw, pero taod-taod makwanta kanang tapulan ta maminaw. Mukatawa ta karon pero doon na pagitay panultihon nga mukatawa ta ang puli kaguol. Never been empty. Never been satisfied sa tanan natong ginabuhat under the sun. We experience happiness. We experience achievements. We experience kalipay. But still want more. Wa gyud tay satisfaction. Magsige gyud tag pangita until makita nato kung kinsa makasatisfied sa tuang kasing-kasing. What we experience will eventually forgotten. Mahong pasalamat ta sa Facebook kay mao'y magpahinumdom nato. Diba? Sa Facebook, basta nata experience happiness, pahinumduman ta. What feels full today will one day be empty. Wa ba ninyo na siya na-observe sa to ang kinabuhi? People who once live, work, importante kaayo sa usa ka kumpanya, pero someday, pag mawa sila, forgotten over time. Ecclesiastes is showing life is temporary. Ang book of Ecclesiastes nagpakita lamang maigsoon nga temporaryo ang tanang butang nga naa under the sun. Achievement don't last forever. Even memory fades. Atong memorya, karon may numduman nato, pero pag abot sa panahon, di na nato mahinumduman. Motong pangutanan ako ganiha, do you know your great-great-grandparents? That's the example. Most people siguro makahinumdum pa. Pero the point is, no one will remember you after generation and generations. Manang ningon si King Solomon, it is meaningless. So the world
lacks the power to create lasting newness or eternal significance. Ngano? Because ang humans or the humanity, dili siya makaproduce og kausaban, og kabag-uhan, the true newness. Mo ni pinaka-deep nga limitation nato maigsoon, no true newness, no lasting remembrance, no self-renewal, ngano, life under the sun, dili siya makausab, cannot fix itself. Kita mismo, dili ta makausab. The world, mubalik-balik man siya, but our heart remains unsatisfied. Atong mga gipangandoy, our desire, dili siya maka-fulfilled by temporary things, dili siya makasatisfy. Ngano dunay something sa sulod sa tong kasing-kasing nga gipangandoy, nga maoy makapuno, makatagbaw sa gihatag nga kinabuhi sa Ginoo sa tua. Truth, life cannot satisfy the soul. Ang kinabuhi nato karon, dili siya makatagbaw, makahatag og katagbawan sa tuang matag usa ka kinabuhi. Dili siya maka-preserve sa atoang mga butang, mga achievements nato to become permanent. Kaysa naingon na nako, life is meaningless. No lasting gain, endless repetition, balik-balik. Walay tinuod nga satisfaction nga ato ang natagamtaman. If anything will change the condition, it must come from outside the system. Kung gusto natong mausab ni nga sistema, the loop, kinahanglan dunay usa outside the system nga maoy musulod og mubungkag, muguba ani nga sistema nga atoang natagamtaman. So Ecclesiastes shows us the loop, but it does not show us how to escape. Ecclesiastes 1, wa solusyon. Naobserbahan lang ni King Solomon, pero wala niya, hangtod na lang namatay si King Solomon, wala niya natagamtaman ang tinuod nga solusyon, kasulbaran sa iyahang nakita, obserbasyon sa kinabuhi sa tao. Now, listen carefully. Ecclesiastes shows us the loop, pero walay solusyon. But the rest of scriptures, mga igsoon, kung atong tan-awon, tukion, ang Biblia, it reveals something. Jesus enters the loop. Si Jesus, from outside, He enters the loop. John chapter 1, verse 14. Nagaingon, flesh and made His dwelling among us. The Word became flesh, that is Jesus. Sa panahon nga nakita sa amahan ang kalibutan nga puno na sa sala, sa panahon nga nakita sa amahan nga ang tanan niyang mga binuhat nag-antos ani nga sistema, God said, kinsamay munaog sa kalibutan. Even the angels, walay mo there nga mo kanaog din sa kalibutan. But here comes, sa taliwa, sa kamingaw, only Jesus raised His hand. Ako, mo'y musulod, ana nga sistema, ana nga loop. So the broken loop. John 1:14, Jesus became flesh. Og nagpuyo siya taliwa sa iyang mga katawhan. God stepped into life under the sun. Nataw siya dinhi sa kalibutan. And Hebrews chapter 9 verse 26. Unsa iyahang buhaton aron maguba ang loop, ang sistema. He put away sin by the sacrifice of Himself. Ngano,
nasayod ang Amahan, si Kristo ug ang mga anghel, when Christ deals with the root problem, unsay root problem sa sistema nga atong nagian nga balik-balik, because that loop is not just repetition, it is a fallen repetition. Tungod na sa kasalanan, sa sala nga naangkon sa atuang mga kanunuan. Kinsa? Adan o si Eva. That's the start of the fallen generation. Kumbaga patunglo sa tuang nga mga binuhat. Mao nang na-experience na to. What gain nga itong makuha under the sun? Mao nang gipangutana ni King Solomon. But don't you know, even in 2 Corinthians chapter 5, verse 17, nagayon, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Christ introduced the true newness, ang kabag-uhan sa kinabuhi. Something new has come from above the sun. Si Jesus, maoy niguba, maoy nisulod sa sistema, na-experience ni Jesus ang sistema sa kalibutan. Ecclesiastes, kung ang Ecclesiastes says, nothing new under the sun, but the gospel says, new life from above the sun. Amen? Si King Solomon, na-observe niya, nothing is new under the sun. But when Christ came, when Christ broke the loop, He said, new life from above the sun. If anyone is in Christ, he is a new creation. Nagingon si King Solomon, the Ecclesiastes, no lasting gain, why kapuslanan, why ganansya, kining atong pagpaningkamot dinhi sa kalibutan. But in Christ, there is eternal inheritance. Amen? The Ecclesiastes, King Solomon said, no satisfaction, but in Christ, He fulfilled the souls. Naghatag siya satisfaction, katagbawan sa tuang mga kalag, that even the world cannot satisfy us. Gihatagan niya tagpaglaom. Si Jesus naghatag natog katagbawan. When Christ stepped into that loop, there is a change of foundation. Your life is now hidden with Christ in God. Amen? When Christ entered into the loop, there is a change of outcome. Bisan pag magsigit ang trabaho, tibuok adlaw. 1 Corinthians chapter 15, verse 58, your labor in the Lord is not in vain. Amen? Bisan pagkapuyon ta, pero doon na tayo kalipay tuod kay naa sa Jesus nga naghatag na to og kusog. Bisan pagway kapuslanan ang kalibutan, but Paul encouraged us, your labor in the Lord is not in vain. Ecclesiastes says, no lasting gain, but the gospel in Christ, nothing done in Christ is wasted. Because everything moves toward eternity. Doon na tayo paglaom. Nga bisan pag mahago ta dinhi sa kalibutan, doon na gyud mo kumplito sa atong kahago, and that is the eternity nga atong gipangandoy sa tuang kinabuhi. Ang eternidad. Kay unta walay eternidad nga mahitabo, but when Jesus came into that cycle, into that system, there is now eternity. And that is in heaven. Amen? So what does the broken loop mean? Unsa may buti pasabot sa broken loop? It does not mean, mga igsoon, that life stops repeating. Napamanta sa kalibutan. Manglaba, gihapon ta.
mulungag ug mulungag magmata gihapon ta. Mutrabaho gihapon ta unless mag-una ka nga dunay great reunion dito sa gingharian sa Ginoo. It does not mean that you stop aging, nga di ka matiguang. Niadto, pag musaka ko sa kanang kahoy sa taas, di man ko mahadlok. Pero karon musaka lang ko og kanang punuan, magkurog na ako ang tuhod. It will not guarantee aging. It will not stop aging. The cycle disappears. Remember, we still live in this world. Maigson, you are still in the cycle. But remember, your life is now anchored in Christ. Kung gidawat nimo si Jesus sa imong kinabuhi, nakaangkla ang imong kinabuhi diha kaniya. Your work is not in vain. Your story does not end in loss. Bisan pag moingon ta mamatay ko karon, pero kanang kamatayon nimo magdala na siya og himaya kadaugan diha kang Kristo. Kay nasayod ka nga ang imuhang eternidad didto sa gingharian sa imuhang amahan. Didto sa gingharian ni Jesus. Siguro, moingon ta, kung si Jesus nisulod diha sa sistema, sa loop, sa cycle, but it's now broken loop. Remember, do natay kanang unod nun nga pagbati. Naata sa pisikal nga lawas, masada, maguulta. Matod pa sa verse, weeping may stay in the night, but rejoicing comes in the morning. I'm trading my sorrows. Remember that song? I'm trading. Kita nimo, there is rejoicing in the morning. Why? The joy of the Lord is our strength. The steadfast love of the Lord comes every morning, new every morning. Nga bisan pag masinati ta, musinati tag kaguol sa tong kasing-kasing, pero ang kusog nga gihatag ni Ginoong Hesus sa ato, mao nay maghatag nato og kalipay. Amen. Bisan pag naa ka sa kagulanan kung si Jesus naa sa imuhang kinabuhi. Revelation chapter 21 verse 4, He will wipe every tears upon our eyes. Asa na? Eternidad. Pahiran niya ang mga luha nga muagas sa to ang mga mahamis nga aping. Bisan pa we may feel weak, but in Christ, His power made perfect in us. Bisan pag mahuyang ta, bisan pag murag paminaw nimo, wa kanay paglaom apan ang saad sa Ginoo, my grace is sufficient for you. Christ will sustain us. Amen. Manang ayaw too nga nawad-an ka og paglaom, Christ, Jesus Christ, entered into that globe, and that grace nga iyang giyabo diha sa cross, kanang grasya nga atong nakita na hinumduman, maoy nay maghatag nato og kusog. Sufficiente ngadto sa iyahang mga katawhan. We may feel unappreciated, but in Christ, we are a chosen people. A royal priesthood. Ngano, gipakamatyan ka sa Ginoo aron makaangkon kag kaluwasan, aron mabati nimo nga dunay Jesus nga nahigugma nimo. God is love. Amen. So ayaw tuo anang sistema that no one maka-appreciate nimo. Remember, Jesus died for you. Amen? Siguro, kapuyon ta, we may
feel tired, but in Christ, we find rest. Amen? Kinsay na kay Nondo, Matthew 11:28. Say gingon, come unto me, and I will give you rest. And that is the promise of Jesus when He entered the loop. Nga bisan pagkapuyon ta sa sigig balik-balik aning mga trabaho, mga achievements nga paminaw nimo dili makasatisfied, but Christ said, come unto me and I will give you rest. We may feel anxiety, depression, but when you are in Christ, that anxiety and depression is no longer victorious. Amen? Why? Because in Christ, when He entered that loop, we receive His peace. My peace I gave unto you, Jesus said. Usa pa, 1 Peter 5:7. Cast all your care upon Him, for He cares for you. Amen? We may feel unsatisfied, but in Christ we are truly filled. We are complete. Amen? Ang emptiness sa cycle nga tuang naramdaman nga nasinatian nato diha sa loop, sa sistema nga kanunay natong giagwanta sa tuang kinabuhi. The loop is now broken because life stop repeating, dili tungod kay nahunong ang kinabuhi, nahunong lang siya because Christ entered the cycle. He died for our sin and rose again to give us a life that is no longer empty. Maunay nahitabo ni Kristo. Sa panahon that King Solomon said, it is meaningless, but when Christ died for you and me, when He rose again, aron lang makaangkon kag kinabuhi, that is no longer empty and no longer ending because we have that eternity in heaven with Christ. Amen? So, pangutana, mga igsoon, when everything you built is gone, what is left? Kung ang tanang butang nga imuhang gipanday, gibuhat, gipangandoy, mawagtang, what is left? Simba ko, oroy. Pero realidad sa tong kinabuhi, when everything you built is gone, what is left? Kinsa may nahabilin? What in your life will never fade? Kung sa may naasi mong kinabuhi, that will never fade. Money, it will fade. Mahanaw. Balay, kung sa gingon sa kanang sa scripture, bisan pang anay gani. Kaya niyang gubon. Your husband, your wife, your children, what in your life will never fade? After many years, when everything passes, mulabay ang tanang mga katuigan, what will still be there? Mulabay man ang katuigan, sa may naa nga maangkon nimo. Usay magpabilin sa imuhang kinabuhi. Tubaga daw na siya sa inyuhang mga hunahuna, mga igsoon. So now, unsa may angay natong buhaton. Kung si King Solomon, there is no solution, but in the gospel, there is Christ who entered into that loop, who broke that loop. So, the challenge is, you have to receive the life that comes from beyond the sun. A life secured in Christ. Dawaton na to ang kinabuhi nga gihatag ni Kristo.
Kinsa ang una natong dawaton? Si Jesus nga atong manluluwas. Kay kung sa panahon nga paminaw nimo, you are unsatisfied, paminaw nimo wa kay kalipay, paminaw nimo tanang butang gabalik-balik, hago lang imuhang naangkon, maybe you didn't receive Jesus in your life. Pero kung sure nimo nga nadawat nimo si Jesus imuhang kinabuhi, then you will receive the life that comes from Christ. Dawaton nimong kinabuhi nga gihatag ni Kristo diha kanimo. Stop looking for meaning in what cannot sustain it. Ayaw pangita sa mga butang nga paminaw nimo mao'y makasatisfy nimo. No, only Jesus can satisfy our soul. Receive the life that comes from Jesus. Maigsoon, applying the call, ato kung i-apply nato ni siya, applying the call doesn't change the cycle of life under the sun described in Ecclesiastes chapter 1. Dili siya mausab, but it changes what your life is anchored to. Kinsa na siya? Si Kristo. And where it is hidden, klaro nimo, padung ka sa langit. Your source of meaning changed from temporary into eternal. Kay baw na ka nga, bisan pag naa ka aning loop, pero you have that Jesus, the source of the change, the source of and foundation of your life. That from temporary, kani temporaryo man ang atong lawas, temporaryo man ang atoang mga na-achieve, temporaryo man ang tanan nga naas sa kalibutan. But one day, when you have Jesus, when we have Jesus in our life, then you can go, you can receive the eternal life nga mo'y hatag ni Jesus sa tuang kinabuhi. So your source of meaning will change from temporal to eternal. Atong kaugmaon is secured. Ang Ecclesiastes, si King Solomon, ingon siya, it shows everything fades, but the gospel promises nothing in Christ is lost. Walay mawagtang kung naa ka diha kang Kristo. Bisan pagtanaw nimo mapobre-pobre man ka, pero ang kalipay, dili kabayran kung naaseso sa imuhang kinabuhi. Amen? Ang paglaom wala sa tuang kabtangan. Ang paglaom wala sa tuang achievements. Ang paglaom wala sa tuang pamilya. Ang paglaom naa kang Ginoong Hesus. O si Ginoong Hesus, may mo trabaho. Ngadto sa mga butang, may mag-amping sa tanang butang nga tuang gibuhat dinhi sa kalibutan. Mao nay mag-amping pero wala kay Kristo sa imong kinabuhi, bisan pag unsay maabot nimo, you are still unsatisfied. But when you have Jesus, you are satisfied. Amen. Hallelujah. So mga igsoon, ang pangutana karon is no longer is life repeating. The question is, where is your life anchored? Ma-change ato ang pangutana. Where is your life anchored? Where are you going? Asa man ka paingon? Stop building your life on what fades and receive the life Christ gave it to you. Paano? Again, receive the life that Jesus gave to you. Apply all the promises of God into your life. Remember our overarching truth. You are not trapped, but you are freed in Jesus' redemption. Amen? We are not anymore trapped by that cycle. We are freed by the blood of Jesus. Amen. Hallelujah. Blessed be your name, Jesus. Great is your name, O God.
Nini nga kabuntagon mo igsoon atong iduko atong mga ulo. And let us remember the message. The question is, where is your life anchored? Where are you going? Remember, Jesus stepped into the life cycle, into that system. Ana nga sistema. Ana nga kinabuhi. Sa dihang ni sulod si Jesus, we are freed. Gipahigawas ta sa Ginoo. No longer your physical body, but the Spirit of Jesus nga mo'y naghatag nimo og paglaom. Kung doon naman kay mga struggles and challenges nini nga kabuntagon, say to the Lord, I receive you, Jesus. I receive your life. Help me to be satisfied. Hallelujah. Amahan nini nga kabuntagon, akong ginatugyan Ginoo ang imong mga katawhan diha sa imong mga kamot. Akong mga pag-ampo Ginoo sa mga tao, Lord God, sa imong mga anak Ginoo nga dunay mga problema, struggles sa ilahang kinabuhi, O Dios. I pray that you will break it and give them, Lord God, the victory. Sa mga tao, Ginoo, nga dunay problema sa ilahang kinabuhi, give them the assurance. Sa mga tao, Ginoo, nga dunay mga kaguol sa ilahang kasing-kasing, I pray, Father, give them rest, O God, in your presence. Sa mga katawhan nimo Ginoo nga nagkinahanglan og kalipay, nagkinahanglan og kasulbaran sa ilahang mga problema, give them, Lord God, the assurance that in your side, in your arms, Lord God, ikaw Ginoo magapagaan sa tanang butang nga amo ang giabaga, Lord God. Salamat Ginoo that you will renew our joy every day. Thank you, Lord God, nga ikaw magapadayon sa paghatag namo, Ginoo, o paglaom, pag-atiman ka namo, Ginoo. Thank you, Jesus, for your word. And thank you, Lord God, that your Holy Spirit, through this word, will manifest in our lives, oh God. Father, we give back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen.